You're listening to Victory Baliwag. We hope that this message encourages you today. Alright, pwede bang palakpakan mo si Lord for this afternoon? May I request everyone to rise as we read the word of the Lord in reverence to the reading of the word. And our scripture reading for this afternoon we're very familiar with. It is found in the book of John, and we'll be reading John 3:16 and also verse 17. So if you're ready, John 3:16 through 17. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through Him. This is the word of God to the people of God. May God bless His word. Let's all pray. Heavenly Father, we aren't worthy. We aren't worthy, Lord, to receive, Lord God, your grace, but still you provided it. And yours truly, Lord God, isn't worthy to declare your word. But I believe, Lord God, that you use wretched beings such as I, all for your glory. And once again, Lord God, as we dwell on your words this afternoon, may we not only see the truthfulness in your word, but also manifest itself in our lives. Thank you, Lord God. We give back all the glory and all the honor to you. In Jesus' name, amen and amen. Sige pa, pwede na po tayong umupo. Magandang hapon po sa inyong lahat. And again, for those who aren't familiar with me, ako po si Dennis Dato, one of the pastors. Usually I preach in the 10 a.m. service. And again, welcome to our first Sunday service for 2026. Now, yung pong, as you can see, meron po tayong bagong series entitled The Mission. And in the next 4 weeks, including today, we're going to talk about what that mission is. At siguro kung iniisip po ninyo, mission, hindi para sa akin yan. Well, I would like you to stick around in the next 4 weeks to also listen because it may just reset your mind na ang mission po ay para sa ating lahat. At yung verse na binasa po natin, yung John 3:16 and 17, ay hindi po tayo kinocommand ni God para po to go into missions na hindi niya po ginawa. Because that verse itself is God's example kung paano po niya in-exemplify yung mission. Bago po binigay ng ating Panginoon ang command for us to go on missions, ay ginawa na po ng ating Panginoon. Now, if you read the whole Bible, and I'm sure, all of you have your daily Bible reading and devotion. Pero pag binasa niyo po, and I'm sure you will also agree with me, from Genesis to Revelation, iisa po ang tema ng salita po ng Panginoon. Iisa po ang istorya ng nilalaman ng librong ito, from Genesis to Revelation, and that theme is God pursuing us. Siya po ang humahabol sa atin. Hindi po tayo yung humahabol sa Kanya, kundi siya po mismo, from the very beginning, even before the foundations of the world, meron na po siyang design para po habulin tayo. Hindi po yung iniisip natin parang nakatayo lang sa isang tabi si God, nakahalukip-kip, and then inaantay niyang ayusin natin yung buhay natin para pursue natin si God, or inaantay niyang may mangyari sa buhay natin. Magkaroon tayo ng malaking pagsubok bago tayo tumakbo sa Kanya. Hindi. Even before everything has been created, meron na pong plano ang Diyos at ang planong yan ay para habulin at i-pursue po tayo. And therefore, what better way to talk about that than to start our series entitled The Mission with John 3:16. Dahil po dyan, very obvious na siya po ang umahabol. Now, because we have a new series, ito po yung description nitong series na ito,
Lahat po tayo tinawag ng Diyos to go on a mission. Huwag po ninyong isipin na isa kang housewife o kaya sobrang busy ka o estudyante ka pa lang o kaya wala kang kakayanan. Dahil lahat po tayo in our own small way, meron pong pagtawag ang ating pong Panginoon sa atin. And therefore this series hopefully will make us see that God's intentional plan and active plan of redemption throughout history, fueling us to take part in His mission of making His glory known in the nation. Hopefully, by the end of this series, maging totoo yun sa'yo, and therefore you see yung puso po ng Panginoon na lahat po tayo ay merong contribution sa mission na ito. And specifically, ito po yung nais nating mangyari, no, para po sa ating lahat by the end of this series, and that is to reveal God's mission sa atin po through the book of John, because all of the topics na ating pong pag-uusapan the next 4 weeks, including this one, umiikot po sa book of John. Believers should be motivated to participate in God's mission because of, ito po yung tema ng bawat week. No? Starting today, we're going to talk about the Father's love. Next week, makikita po natin yung sakripisyo ng kanyang anak, the Son's sacrifice. And on the third week, the Spirit's empowerment, and eventually yung mission po natin bilang church. Nakita naman po natin yung video ni Pastor Steve about a great harvest that is before us. In fact, gusto ko pong sabihin, no, yung pong service natin, next week pa, wala na po rito sa 4 p.m. Now, kung iisipin po natin, bakit? Ba't wala nang service? Hindi, magpapatuloy lang. Kumbaga, mag-change venue lang po tayo. And the reason for that, one of the reason for that is nag-expand din po yung ating mga worship services. Dito po sa District 2, no? Sa Bustos at sa Plaridel, nagdadagdag na po sila ng mga services. At alam naman po natin, whenever tayo po ay nagdadagdag ng service, kailangan din po natin karagdagang mga volunteers. And therefore, let me encourage every one of you, kung hindi ka pa parte ng ministry, tanungin mo sa sarili mo, bakit? Bakit hindi ka pa part ng ministry? Bakit tinatawag ka na ni Lord? So, and therefore, nakikita po natin yan, an opportunity to expand. At napakagandang problema noon, no? An opportunity to expand. So, again, going back to our topic, no? So, yan po, na maunawaan po natin, lahat po tayo are on a mission. We are called to be on a mission. At yan po yung tema ng buong librong ito. It is God pursuing us. Now, at this point, gusto ko rin pong sumegway sandali, no? Because, yan po yung pag-uusapan natin, the Father's love. Para pong napakadali nun na sabihin po natin na mahal po natin ang Diyos. Tama? Sino rito ang mahal ang Diyos? Yan. Hindi nagtaas ng kamay, hindi nyo mahal si Lord, di ba? So, obvious naman, no? Lahat po tayo mahal natin ang Diyos. Madaling sabihin, no? I love the Lord, I love God, I love Jesus. Madaling sabihin, no? Pero, naunawaan mo ba yung pagmamahal niya sa'yo? Nararamdaman mo ba na talagang likas, wagas na nararamdaman mo ang pagmamahal ng Panginoon? Do you believe, honestly, be honest, do you believe sincerely in your heart na mahal ka ng Diyos? Parang mas madaling sabihin, mahal ko ang Diyos, pero parang medyo, merong merong gap o parang merong cringe. No, pag sinabi natin, alam ko, mahal ako ng Diyos. And whenever we say na, kunyari tinanong ka, no, mahal mo ba ang Diyos, John Roy? Di ba? Sasabihin mo, alam ko, mahal ako ng Diyos. Parang merong pagka-arrogante pag sinasabi po natin yon, di ba? Pero whether it sounds arrogant or not, kung totoong alam mo na mahal ka ng Diyos, madali mong sabihin na mahal ka ng Diyos. Tama po ba, no? Parang madaling sabihin na mahal mo ang Diyos, pero parang may disconnect pag tinanong tayo kung totoong nararamdaman mo sa iyong buong pagkatao na mahal ka ng Diyos. Now, there are days na parang pakiramdam mo na mahal ka ng Diyos. Tama? For example, ngayon, pagkatapos nitong service, uuwi ka, pakiramdam mo, malapit na malapit ka sa Diyos at mahal na mahal ka ng Diyos.
By Monday, medyo nabawasan ng konti pero feeling mo pa rin na mahal ka ng Diyos. By the time na you reach Friday, parang ang layo-layo na ng loob ng Diyos sa'yo. Lalong-lalo na kung nakakagawa ka ng mga bagay-bagay na hindi nakakalugod sa Panginoon. Tama, no? For example, papunta rito, nag-aaway kayo ng asawa mo o kaya ng mga magulang mo, parang ayaw mo muna magsimba. Parang ayaw mo munang magbasa ng devotion mo. Diba? Lalong-lalo na pag nakagawa tayo ng isang bagay na tinuturing nating kasalanan, ay parang nahihiya tayo o magpakita sa Diyos o magparamdam sa Diyos at nararamdaman natin parang ang layo-layo ng loob ng Panginoon sa atin. But there are days also na pakiramdam natin ang lapit-lapit natin sa Diyos at ramdam na ramdam po natin ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Now with that, let me just ask you, consider, bago ka ma-born again, bago ka maging Kristiyano, isipin mo, ano ba yung lagay ng iyong buhay? And let me add another question to that. Paano kaya kung hindi mo nakilala ang Diyos? Paano kung hindi ka na born again? Ano na kaya ang lagay ng buhay mo? Ano na kaya yung iniisip mo, pinagkakaabalahan mo? Ano kaya ang ginagawa mo sa wealth mo o sa trabaho mo, sa iyong mga relasyon? Paano kaya kung hindi ka na born again? Isipin mo, ano kaya yung naging takbo ng buhay mo? But on the flip side, now that alam ko naman, na born again, kaya ka nandito, you're a Christian, you consider yourself as a Christian, compare your life now dun sa possibility ng buhay mo kung di mo nakilala si Lord. So, compare mo yung pagkakaiba ng buhay na yun. Now, the reason why I'm saying all of this and giving you all these questions is because minsan, when I think about my life, nung bago ako ma-born again, bago i-share sa akin yung gospel at isuko ko yung aking buhay sa Lordship ng ating Panginoon. At naiisip ko yung ano kaya yung naging takbo ng aking buhay kung nagpatuloy ako doon sa aking pamumuhay na yun at hindi ko nakilala o kaya walang nag-share ng gospel sa akin. At ano na kaya yung takbo ng aking buhay, no? And then someone shared the gospel to me, naramdaman ko po ang pagmamahal ng Panginoon sa akin, no? And now, comparing my life now with what could have been my life before that, and kung nagpatuloy ako doon, ang laki po ng diferensya. And therefore, nandun po yung disconnect. No? Talagang ramdam na ramdam ko nung ako'y na-born again na mahal ako ng Diyos at hindi ako ang humabol sa Kanya o nag-pursue sa Kanya, kundi siya yung nag-pursue sa akin. Kaya nga pinadala niya ang isang tao na i-share yung gospel sa akin. At meron din siyang pinadalang tao na para ipaintindi sa akin ang gospel. Sa kaso ko po, yung kuya ko po ang una nag-share ng gospel sa akin nung ako po ay college pa. Pero ang response ko po ay pinagtawanan ko lang siya. No? Sabi ko, hindi para sa akin yan. Kasi during that time, usong-uso yung mga pakaway-kaway, no, ng kamay, praise the Lord, praise the Lord. At parang kinikilabutan pa nga ako nung sineshare niya sa akin yan at kung may nakakakita ako ng mga ganong klaseng worship. Because hindi po ako sanay doon sa ganong klaseng worship at that time. Pero meron pong dumating na time sa buhay ko po, no, about 10, 15 years later, someone again, not only share the gospel to me, pero na ipaintindi niya sa akin ang gospel. That was 10 years after my brother shared the gospel to me. So again, going back to my question, compare your life before and after you have received the gospel, that you have received the saving knowledge of the Lord. Ang laki po ng pagbabago, di po ba? No? And napaisip din po ako as I was studying for this, no, na before salvation and during salvation, nung tinanggap ko ang kaligtasan, ang libreng kaloob ng kaligtasan ng Panginoon, ramdam na ramdam ko po yung pagmamahal ng Panginoon. Pero ito po yung medyo disconnect sa akin, no? And this is my point. Nung ako ay naging Kristiyano na, parang kinakailangan po akong magtrabaho para manatili ko ang pagmamahal ng Panginoon sa akin.
Mas naging conscious ako sa aking pagbabasa ng Bible. Mas naging conscious ako sa aking pananalita. Mas naging conscious ako kung ano yung ginagawa ko sa aking pera, sa aking oras, sa aking mga relasyon. It's as if, after salvation, kailangan ko pong paghihirapan ang aking kaligtasan. Nakakaramdam po ba kayo ng ganun? No? Para yan yung sinasabi ni Apostol Pablo sa Galatians chapter 3, yung first 3 verses, basahin po ninyo. Ano yung sinasabi ni Apostol Pablo doon? At ang kanyang ina-address dito, yung mga Kristiyano sa Galatia. At ang sabi niya, no, naunawaan nyo ang inyong kaligtasan bago kayo tumanggap. No? Pero nung kayo tumanggap, bakit parang nag-shift? Para nag-shift ang inyong pananaw sa kaligtasan inyong tinanggap. Sinasabi niya, no, bakit kailangan yung paghirapan pa ang kaligtasan yan? At ganun din po yung aking nararamdaman. No? Before I was born again, no, at tapos may nag-share ng gospel sa akin, at ako po ay sumuko sa Panginoon, ramdam ko po yung pagmamahal ng Panginoon. Pero nung ako po ay na-born again na, parang meron akong kailangan gawin. Parang kailangan akong effort. Now, sabi nga ni Paul in Romans chapter 5 verse 10, "For while we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son." Alam niyo po ba kung ano sinasabi ni Apostol Pablo rito, no? Na ang unang kumilos ang Panginoon, hindi niya tayo inantay o hindi niya ako inantay na linisin ang aking buhay bago niya ako i-pursue. Ang sinasabi po ni Apostol Pablo rito, no, habang tayo ay nalululong sa ating mga kasalanan, habang tayo ay mga makasalanan, sabi niya, no, He reconciled us to God by the death of His Son. In other words, siya yung humabol sa atin. Hindi niya inantay na ayusin natin yung buhay natin habang tayo makasalanan. Inabot tayo ng ating Panginoon. And then He says here, through the death of His Son. Yan po yung pag-uusapan natin next week, the sacrifice of the Son. Pero para mas maunawaan po natin yung sakripisyo ng kanyang anak at yung mga topics pa in the next 3 weeks, kailangan po natin maunawaan muna ang pagmamahal ng Ama. So naunawaan ba natin, no, yung sukdulan ng pagmamahal ng ating Diyos Ama sa atin? Madaling sabihin na mahal po natin ang Diyos, pero madali rin po sabihin na alam ko, mahal ako ng Diyos. Pero totoo bang nararamdaman mo ang pagmamahal ng Panginoon sa iyo? Nararamdaman mo ba talaga yun? And then it says here, no, much more now that we are reconciled shall we be saved by His life. Ang sinasabi po ni Apostol Pablo rito, no, nung tayo ay makasalanan pa, ay nireconcile tayo ng ating Panginoon sa Kanya, no? Sa pamamagitan ng sakripisyo ng kanyang anak. Ngayong born again na po tayo. Ngayon pa bang Kristiyano na tayo, hindi mo pa ba nararanasan ang pagmamahal na yan? Nung hindi tayo kamahal-mahal, minahal na tayo ng Panginoon. Ngayon pa tayo ay naging Kristiyano na hindi mo mararanasan at mararamdaman ang pagmamahal na yan. And therefore, as we talk about the Father's love today, which is foundational in the next week, kailangan po nating maging totoong-totoo. Na maramdaman po natin talaga na tayo po ay mahal ng Diyos Ama. Hindi po yung merong mga araw na parang ang layo-layo niya, parang gusto mo magtago sa Kanya, may nagawa tayong mga kasalanan o mga bagay na hindi nakakalugod sa Kanya, and therefore, parang nabawasan ang pagmamahal ng Diyos Ama sa atin. At pag tayo naman po, no, nakinig tayo sa service, lead pa tayo ng worship service, nagbasa tayo ng ating Bible, parang doon lang natin nararamdaman ang pagmamahal niya. Now, let me tell you, hindi po nagbabago ang pagmamahal ng Diyos Ama. Even in our worst days, yung kanyang pagmamahal ay constant at hindi po nagbabago. And therefore, dito po sa scripture na to, dito po natin makikita ang 3 bagay tungkol po sa pagmamahal ng Ama, no? The Father's love. Again, for God so loved the world, binigay niya ang kanyang anak na whoever believes in Him will not
perish, but will have eternal life. Pero hindi niya pinadala yung kanyang anak para i-condemn tayo, but in order for us to be saved through Him. And therefore, yung three things na atin pong makikita rito with regards to the Father's love, at kailangan po natin makita at maunawaan ito today before we talk about the next topics in the next weeks, ay ito pong tatlong bagay na to. The Father loved. Siya po ay nagmahal. Siya po ay nagpadala. The Father sent. And finally, the Father moved first. Siya po yung naunang kumilos. And hopefully makita po natin yung tatlong katotohanan na yon dito po sa ating pag-uusapan sa hapong ito. No? Now, at this point, let me just ask you once again, no? Bago ka naging Kristiyano, meron ba nag-share sa iyo ng gospel? Now, syempre naman, siguro naman, hindi naman nagising ka na lang tapos alam mo na kagad yung gospel. Narinig mo yan eh. So think about that person na nag-share sa iyo ng gospel. Sino kaya yon? Sino yung nag-disciple sa iyo? Sino yung nag-share sa iyo ng gospel? It could be a friend, it could be a colleague in the office, or it could be a pastor that you heard in the service. Narinig mo yung gospel. Again, so tulad na sinabi ko, in my case, it was my brother who shared the gospel to me. Now, park muna yan, tapos isipin mo yung taong nagpaintindi sa iyo ng gospel. Sino kaya yon? In my case, it happened almost 15 years after my brother shared the gospel to me. Meron po nagpaintindi ng gospel sa akin. At naunawaan ko for the first time yung tinatawag pong gospel, the good news of the gospel of Christ. So again, think about those two persons. Sino yung una nag-share ng gospel sa iyo at sino naman yung taong nagpaintindi ng gospel sa iyo? Right? So naisip mo na, no? Naisip nyo na. Ngayon naman, isipin mo, sino kaya yung nag-share ng gospel doon sa nag-share ng gospel sa iyo? Sino kaya yung nagpaintindi ng gospel doon sa nagpaintindi ng gospel sa iyo? Naisip mo na, no? Kasi hindi naman nila naunawaan kagad yun eh. Meron din nag-share. Now, ngayon, isipin mo naman, sino yung nag-share ng gospel sa iyo? Isipin mo rin, sino yung nagpaintindi ng gospel sa iyo, na nagpaintindi ng gospel sa kanya, na nagpaintindi ng gospel sa kanya. So nakikita niyo po ba yung point ko rito, no? Kaya nakarating yung gospel sa iyo, kaya ka naging Kristiyano ay dahil may nag-share sa iyo, at kaya naging Kristiyano, yung nag-share sa iyo ay meron din nag-share sa kanya. And you can trace all that going back to the cross. And not only that, hindi po nag-umpisa sa cross, nag-umpisa po yan even before the foundation of the world. Bago pa man i-create ni God ang universe, bago niya pa ilikha ang mundong ito, bago kanya ilikha, meron na po siyang plano to reach you, for the gospel to reach you. And think about that for a moment. No? Not as a collective community, as a church like us, kundi very personal yung gospel na nakarating sa iyo. Merong taong nag-share sa iyo ng gospel, merong taong nagpaintindi sa iyo ng gospel, at dahil doon, naging Kristiyano ka. And in the same way, meron nag-share ng gospel doon na nag-share ng gospel doon. Paano kaya kung hindi niya sinare yung gospel sa iyo? O paano kaya kung wala nag-share ng gospel doon? Nakikita niyo po ba yung point? Ganun po ang pagmamahal ng ating Panginoon. No? Hindi po siya nag-stop lang, kinreate tayo, tapos bahala kayo, i-pursue ako. Hindi po ganun ang Panginoon. Alam niya na hindi natin siya habulin, kaya po siya ang humabol po sa atin. And therefore, in our scripture, for God so loved the world that He gave His only Son. Ang naunang nagmahal po ang ating Panginoon. He loved, the Father loved. Hindi po tayo ang unang nagmahal sa Kanya, kundi siya muna ang nagpakita ng pagmamahal. And not only that, siya rin po ang nagpadala. Because it says here that He gave His only Son that whoever believes in Him. In other words, kung hindi po pinadala ng Panginoon ang Kanyang anak,
will we ever see the love of the Father? Kung wala pong pinadala ang Panginoon para mag-share ng gospel sa iyo, will you ever see the truthfulness, the love of God that is embedded, that is seen in the gospel, the good news? So again, makikita po natin, it is the Father who loved, it is the Father who sent, and later makikita po natin siya yung unang nag-move. No? Hindi niya tayo inantay na kumilos. Kanina lang doon sa Romans 5, nakita na natin siya yung unang kumilos. He moved first in that while we were still sinners, He reconciled us through His Son. Yun po yung sinabi ron. So again, think about yung effort ng ating Panginoon para i-reach ka. Think about that, no? Para makarating sa iyo ang good news. Think about it in a personal and intimate way. Na ikaw, bilang tao, individual, bakit nakarating sa iyo yung gospel? Huwag mong isipin, nakarating sa amin sa Victory kasi pumunta ako sa Victory, nag-sign up ako doon, nag-Victory weekend ako. Hindi po ganon. Kundi personally, whether you are part of Victory or not, personally, bakit ka naging Kristiyano? Because someone shared the gospel to you. And it's no accident na yung taong yun ay sinare niya yung gospel sa iyo. And it's no accident na ikaw ay Kristiyano ngayon. Ganun po ang pagmamahal. Intimate and very personal po ang pagmamahal ng Diyos Ama sa atin. In the next verse, it says, "For God did not send His Son into the world to condemn the world." Now, siguro isipin po natin, Pastor, hindi para sa akin yung mission. Hindi ako evangelist. Hindi ko kayang mag-share ng gospel. Hindi ko kayang ipaliwanag yan. So, okay na ako. Mag-participate na lang ako sa church. Siguro, magbo-volunteer na lang ako sa ministry. O kaya magbibigay na lang ako ng ikapo o magsusupport sa mga missionaries natin, imbis na ako. Now, lahat po tayo, mayroong parteng kinakailangan gawin dito. No? So, wag mong sabihin na hindi mo kayang i-share yung gospel. Halimbawa po, bigyan ko kayo example. Yung po bang doktor, kaya ako po isineshare to, no? Kasi merong nagsabi sa akin, Pastor, tuwing nag-a-attempt akong i-share yung gospel, pinagtatawanan ako eh. Meron pa nga moment na nagalit pa sa akin. Wag ko raw siyang sermonan. Yun po yung sinabi. Kasi, bakit, tinanong ko, bakit nagagalit? Kasi parang pinapakita ko raw na malinis ako, siya madumi. Na halimbawa po, no, ang isang doktor, kung ginagamot niya ang isang pasyente, siya po ba, halimbawa, yung pasyente may cancer. Nakita ko si Pastor John, no? Overcomer po natin si Pastor John. Halimbawa po, no, ginagamot po ng isang doktor ang isang taong may cancer. Siya po ba yung nagkokos ng cancer? Yung doktor po ba? Ginagamot niya, no? Pero hindi po siya yung nagkokos. In the same way na when you share the gospel, ikaw ba yung nagkokos ng kanyang sakit na nararamdaman? Bakit siya nagagalit sa iyo? Kasi pinapakita ko raw na malinis daw ako, pero siya marumi whenever I share the gospel. Well, meron pong pamamaraan naman para mag-share ng gospel. In the same way, kung paano ka nakaranas, kung paano yung leader mo o kaya yung discipler mo, kung paano sinare yung gospel sa iyo, bakit hindi ka nagalit sa kanya? Kopyahin mo lang yun. So once again, hindi po tayo yung cause. Kaya po sila nasasaktan kasi nakikita po nila yung kanilang kasalanan na ginagawa po nila. Kaya po sila nasasaktan. Sila po ang nagko-condemn ng kanilang sarili. Dahil ang pinapakita po natin, ang inahayag lang po natin ang katotohanan. Pero dapat po nating ihayag yon in a way na makikita po nila ang pagmamahal ng Panginoon. Kung bakit in the same way na kung bakit mo sineshare ang gospel. Dahil mahal mo yung taong yun, hindi para saktan siya, kundi nasasaktan ka na kung ano kaya mangyayari sa kanya kung hindi niya binago yung kanyang sarili. But of course, hindi po tayo ang magbabago sa kanya. It is the power of the Holy Spirit that will change their hearts. So again, hindi po tayo ang cause, no? Now, halimbawa po, no? Again, another example. Going back to my tension, no? Bakit nung naging Kristiyano ka, parang kailangan ka umeport para ma-earn mo yung pagmamahal ng Panginoon?
Kanina sinabi ko na, no, hindi nagbabago ang pagmamahal ng Panginoon sa iyo. Kaya tignan mo yung katabi mo. Mukha namang mahal yan ng Panginoon, di ba? No? Hindi nagbabago yan. Pastor, may ginawa kanina, nagmura. Hindi pa rin nababago ang pagmamahal ng Panginoon sa kanya. Bigyan ko yung example. Halimbawa po yung anak ko. Paano kung yung anak ko, nung maliit, no, lumapit sa akin at sabi niya, Daddy, nilinis ko na ang kwarto. Hindi lang yun, hinugasan ko pa yung kotse mo. At hindi lang yun, lahat ng inutos ni Mami, ginawa ko. Maglaba, magluto, lahat. Tapos tinanong ng anak ko, mahal mo na ba ako, Daddy? Ano kaya yung mararamdaman ko? Sasabihin ko, what a ridiculous question. Sa tingin niyo po ba, nagbabago yung pagmamahal ko sa aking anak kung siya ay sumusunod lamang sa akin? Or pag meron po siyang ginagawang offense or kasalbahiyan, no, nababawasan ba yung pagmamahal? And yet, ginagawa po natin yan sa Panginoon. If it is offensive to us, how much more is it offensive to the Lord? To question yung kanyang pagmamahal sa atin. That we can only earn His love pag tayo po ay sumusunod sa Kanya, kung tayo po ay laging prim and proper sa ating pananalita, sa ating aksyon. Hindi ko po sinasabi ito para maging lisensya po yan na gumawa tayo ng kasalanan. Dahil kung totoong Kristiyano ka, hindi mo iisipin, malayo sa isip mo, na bumalik sa iyong kasalanan at gawin mo yon blatantly, no? And intentionally. Umiiwas tayo doon. Pero wala naman ni isa sa atin ng perpekto. Tama po ba? Meron na ba ritong hindi na nakakagawa ng kasalanan nung na-born again? Wala. Kahit ako nag-i-struggle dyan. Pero, ito lang po, no? Ito yung gusto kong ibaon sa atin before I finish. Before I call on the music team, na ang pagmamahal po ng ating Panginoon ay hindi po nagbabago. It cannot be earned. It is only by the grace of God that He loves us, that He chose you. It's not because you are better than others. It's not because of your influence. It's not because of your good looks or your abilities. And it's not because you are wretched. It's not because ikaw ay sukdulang makasalanan kung bakit ka mahal ng Panginoon. Hindi po. Mahal ka ng Panginoon dahil mahal ka niya. Early on in my marriage, yung aking pong asawa, madalas niya pong tinatanong sa akin, no? Mahal mo ba ako? No? Siyempre, anong sagot doon? Oo, di ba? Tapos sasabi niya, bakit? So sabi ko nga sabi ko na nga ba, may kaduktong tong tanong na to. Na meron pong tamang sagot doon at meron pong mali. Sasabihin ko muna yung maling sagot. No? Pag sinabi ko po sa kanya, kasi magaling ka magluto. Manganganak po ng tanong yun. Sasabihin niya, paano kung di na ako magaling magluto? Kasi maganda ka. Paano kung di na ako maganda? Di ba? Nakasalalay po yung pagmamahal ko sa kanya doon sa naipoprovide niya para sa akin. Pero ito po yung tamang sagot. Mahal kita dahil mahal kita. Yun lang. At yun na sinasabi ng Panginoon sa atin. Mahal niya tayo. Deuteronomy 6 or 7. No? Mahal kita, mahal ko kayo. Sinasabi ng Panginoon sa iyo, mahal kita dahil mahal kita. Hindi dahil kung ano-ano pa. And we have no right to question that. Now again, as I wind down, let me ask you once again, nararamdaman mo ba talaga ang pagmamahal ng Panginoon sa iyo? Madaling sabihin, pero mahirap tanggapin. No? Think about, isipin mo, sino yung pinakamatalinong taong kilala mo? Isipin mo, sino yung pinakamatalinong taong kilala mo? Okay, naisip mo na, no? Ikumpara mo yung talino niya sa talino ni God. Sasabihin mo, walang comparison, Pastor, napakalayo naman. Sobrang talino ni God. Kahit yung pinakamatalinong tao, hindi maaabot yun. Sobrang layo. Walang comparison, Pastor. Okay. Isipin mo yung pinakamalakas na taong kilala mo. Na kumpara mo yung kalakasan niya, yung strength niya sa strength ni God. Anong comparison? Walang comparison.
Pastor, walang comparison. Yung talino, talaga sobrang talino, infinite ang talino ni God. Yung kanyang kalakasan, infinite ang kanyang kalakasan. Okay, ito yung uling tanong. Isipin mo yung taong pinakamahal ka. Yung mahal na mahal ka. Sino yan? Katabi mo siguro, di ba? O kaya asawa mo, nanay mo, tatay mo, no? Sino yung taong sobrang mahal ka na hindi ka pagpapalit kahit ano? Kumpara mo ngayon yung pagmamahal niya sa pagmamahal ni God. So doon, no, parang merong disconnect. Hindi natin, parang doon sa kalakasan, no comparison na mahal na malayo nung strength ni God, alayo nung kanyang katalinuhan. Pero yung pagmamahal ni God, parang hindi masyado nating nararamdaman, no? But anyway, meron pong term, no? Yung hurt people. Narinig niyo na po ba yun, no? Hurt people. Now, the reason why there are some people na parang likas sa kanilang manakit, kasi sila rin ay may pinagdaranasan, no? Pero, ang flip side po nun, love people. Dahil naranasan nila ang pagmamahal ng Panginoon, kaya po sila nakapagpapakita ng pagmamahal. Unconditional yung pagmamahal nila. Sacrificial yung kanilang pagmamahal. Dahil naranasan po nila yung pagmamahal ng Panginoon. Now, yung akin pong asawa, masarap pong magluto yan. Can you wind down a bit, no? Yung akin pong asawa, masarap pong magluto, no? Ang dami pong alam na luto niyan, Halimbawa po, sisig. No? Napakasarap pong magluto na sisig ang aking asawa. Na pwede ko pong i-describe sa inyo kung paano niya pine-prepare yung sisig. No? Pero paano niyo malalaman na masarap nga yung sisig niya? Masarap pa sa sisig dyan, Paano niyo malalaman kung describe ko lang? Malalaman niyo lang kung gaano kasarap yung sisig niya kung natikman ninyo. Tama? Hanggat di nyo natitikman, di nyo masasabing masarap. Na paano mo malalaman na mahal ka ng Panginoon kung hindi mo pa ito natitikman? Pero natikman mo na di ba? Dahil natikman mo na yung pagmamahal ng Panginoon, bakit minsan, madaling sabihin na mahal natin ng Panginoon, pero mahirap sabihin na mahal ako ng Panginoon? Bakit umi-effort ka pa para ma-earn mo ang pagmamahal ng Panginoon sa'yo? Hindi ka na kinakailangan kumilos, hindi ka na kinakailangan mag-effort para makamit mo ang pagmamahal ng Panginoon dahil ginawa niya na. Yun ang pag-uusapan natin next week, yung sakripisyo ng anak. Yun po yung ginawa ng Panginoon para po sa ating lahat. And therefore, as we close, again, let me cite these verses. For while we were still enemies of God, He reconciled us to Him. Siya po ang humabol sa atin. Not only that, also in Ephesians chapter 2, verse 5 to 6, even when we were dead in our trespass, He made us alive together by Christ, with Christ, by grace, you have been saved. He is the one who pursued us. In Romans chapter 3 verse 11, wala ni isa sa atin ang matuwid. So, wala ni isa sa atin ang kamahal-mahal. And yet, ang ating pong Panginoon, ang unang nagmahal, ang unang kumilos, siya ang nagpadala ng kanyang anak. And therefore, as I end, I have these two takeaway questions for all of us to dwell on it. Yung unang katanungan, has my heart forgotten the lengths God went to reach me? Nakalimutan mo na ba? Huwag mong kakalimutan kung paano nakarating sa iyo ang gospel. Huwag mong kalimutan kung paano mo narinig at napaintindi sa iyo ang gospel. Because that gospel reached you not only through that one person, it reached you through many persons na ginamit po ng Panginoon all the way to His Son para makarating yung gospel na yun sa iyo. And it's very personal and intimate dahil ikaw mismo ang pinili niya para makarating yung gospel na yun sa buhay mo. And second, am I willing to move toward the people
God is still pursuing. Ikaw, tumanggap ng magandang balita, okay lang ba sa'yo na hindi mo ipasa yan? And by the way, when God uses you and He sends you, it will cost you. In the same way, it cost Him. It cost His Son, His life. Merong laging kaakibat na gastos, not in financial terms. It will cost you. It's heavy. So those are my 2 takeaways para po pag-isipan po natin in the next few days until we meet again next week and talk about the sacrifice of His Son as the second installment of this series. So with that point, let's, with heads bowed down and eyes closed, can I just pray for everyone? Panginoon, maraming salamat po for, again, using yours truly, Lord God, to deliver your word. Salamat din po, Lord God, sa aming pong katotohanang narinig sa hapong ito. It is our prayer, Lord God, na hindi lamang po ito manatili sa aming pong alaala, sa aming pong puso't isipan, kundi maipakita po namin ito, ang pagmamahal na walang hinihinging kapalit, ang inyong pagmamahal. Naway maipasa po namin ito at maipahayag po namin ito sa mga hindi nakakilala sa iyo. Maraming salamat po, Panginoon, sa katotohanan yan. And once again, binabalik po namin lahat ng gloria sa inyo. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Thank you for listening to Victory Baliwag Podcast. Follow us at Victory Baliwag on Facebook and YouTube for more details as we honor God and make disciples.